We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sa paglandfall sa Bagyong Kabayan kagahapon sa Manay, Davao Oriental, pipila ka mga lugar sa Visayas ug Mindanao ang apektado. Mga naapektuhan sa baha gipang Bakwit samtang yuta midahili sa Mungkayo, Davao de Oro. Tungod sa walay puas nga pag-ulan, midahili ang yuta sa Sitio Depot, Barangay Upper Ulip, Mungkayo, Davao de Oro kagahapon sa buntag. Natumbasab ang usa ka poste sa kuryente nga nibabag sa kadalanan. Tungod niini, wala gipaagian og four-wheeled vehicle ang kalsada. Gilayong niresponde ang lokal nga kagamhanan aron pangunahan ang mga nakababag sa kalsada aron maagian na kini sa mga residente. Padayon gihapon nga ginapahimangnuan ang mga residente nga namuyo og moagi sa mong lugar nga mag-amping kanunay. Gipang Bakwit sab sa kabumberuhan ang mga residenteng nabahaan sa Manay, Davao Oriental. Gamit ang usa ka dakong hikot, nagtinabangay og guyod og tulak ang mga residente o kabumberuhan sa tricycle nga natanggong tunga sa baha. Gipaalsasab ang mga elderly aron madala sa evacuation center. Ang Bagyong Kabayan usa na lamang ka low pressure area sumala sa pag-asa. Human ni landfall ang Bagyong Kabayan kagahapon, nakasinati lamang og hinay nga pag-ulan ug madag-umong kalangitan ang Davao City. Loyo nga gipailawom kini sa Tropical Cyclone Signal number 1. Madag-umon nga kalangitan ug nakasinati og panalagsang panaligsik ngadto na sa hinay nga pag-ulan ang nasinati sa tibok adlaw sa Davao City. Busa nanganda mga barangay nga sagad bahaon sama sa Barangay Talumo proper. Nagpabilin nga kalma ang kadagatan o kasapaan sa syudad, sumala sa Davao CDRRMO. Apan magpabiling andam sang posible ang pagbaha o galing kusog ang ulan sa upland areas. Kanselado sab ang biyahe sa mga pampasaherong lansya patabok sa Samal Island o paglawig sa gagmayng sakayang pandagat. Ang Bagyong Kabayan usa na lamang ka low pressure area sumala sa pag-asa. Kung makadungog ang ato ang mga silingan nga ug atong mga amigo nga mo tuyok na ng barangay warning system, unya mo tingog na ng warning system. Tuo lang yun, palihog lang kay para dili na po maipit atong mga rescuer nga adtuon pa mo sa inyohang lugar. Ang isang tributary natin dito sa Davao City is manggagaling ng Bukidnon, itong si Davao River. So yun po ang aming isang focus ngayon no, namin na monitor kasi may mga pag-uulan doon sa ibabaw ng Davao River. Mga kapuso, mihinay na kagahapon sa hapon ug usa na lamang ka low pressure area ang kanhi Bagyong Kabayan. Among LPA ang magpaulan karon sa dakong bahin sa Mindanao. Ulahing na matikdan sa pag-asa ang mong LPA sa gilayong 290 kilometers west-southwest sa Zamboanga City. Ubos na ang tsansa niini nga mahimo pa kining bagyo pag-usab. Posibleng mogawa sa mong LPA sa PAR gikan duha ngadto tulo ka adlaw. Gawa sa LPA hanging amihan sab ang nakaapekto karon sa Northern ug Central Luzon, samtang shear line sa eastern section sa Southern Luzon. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman gyapon ang pag-ulan karong adlaw sa halos tibuok Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha og landslide. Usang patay sa duha ka managlahing dagkong sunog sa Davao City kagahapon sa buntag. Ani ang report ni Argel, relator. Gilamoy sa dakong kalayo ang factory og plastic ug foam sa Barangay Tibungko, Davao City, alas 8 Lunes sa buntag. Subo palandungon nga usa ka 19 anyos ka trabahante nga nailhang si Jeffrey Segovia ang namatay. Human na trap sulod sa maong factory, diyang niulbo ang sunog. So, ongoing sila sir sa ilang trabaho
stock na foam kasi yung factory na involved ay manufacturing po ng mga mattresses and foam, sir. So, namin siya dito sa likod na portion, nag-file sila sa katong mga foam sila, sir. Tapos pag tungkol sa kalayo, kalit gid ni Kuya Anog, sir, nagigid na siya o pagawas. Highly combustible matud pa ang mga naasulod sa factory, hinungdang dali nga mekanit ang kalayo. Isang injured, sir, na individual na nasa second degree burn sa iyang left behind siya naong, sir. So, pauban niya siya kung namatay, sir, na nag-file og foam dito sa likod na bahay, likod na portion. Pinaspasay ang pag-abot sa fire trucks aron respondihan ang dakong sunog sa Masaya, Barangay Vicente Duterte, Agdao District, Davao City, alas 9 Lunes sa buntag. Pag-abot sa lugar, daghang kabalayan na ang gilamoy sa kalayo, sanglit dikit-dikit ang mga balay ug gama kini sa light materials. Sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo, nitabok na kini sa kabalayan nga sakop na sa Barangay Leon Garcia. Nagtinabangay na ang kabombirohan sa pagpasirit og tubig ug nagbayanihan sab ang mga residente sa pagsabling og tubig gikan sa dagat. Ako na nga, so tapos ang kalayo nito ko na, dali ra kayo ni dako ang kalayo, sir. Likod sa balay sa mong silingan, nag-ula sa muaba. Parayon pa ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa duha ka magkasunod nga dagkong sunog sa syudad ug aron masuta sab ang danyos. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pipila ka mga kabalayan sa Surigao del Sur ang gibaha tungod sa epekto ni kanhing tropical storm Kabayan. Dinhi sa Barangay Payasa, Lianga, Surigao del Sur, gibaha ang pipila ka mga residential area gumikan sa kusog nga ulan kagahapon. Pipila ang namakwit na sa ilang mga panimalay og temporaryong mihiklin sa evacuation center. Gibanabana ang anaa sa kapin 200 ka magbanay ang gipabakwit tungod sa baha. Bisan ang mga pananom nangadaot usab sa baha tungod sa kusog nga ulan. Kapin sa kalibo usab ka magbanay ang mibakwit sa managlahing barangay sa Tandag, Surigao del Sur. Sa barangay Telahe, kapin sa 60 ka magbanay ang temporaryong gihiklin sa Telahe covered court tungod sa baha. Samtang sa pinakawing datos sa PDRRMO Surigao del Sur, ana sa 189 ka barangay ang apektado sa daot nga panahon, kung asa ana sa kapin 12,000 ka magbanay ang na-displace. Aduna sab 5 o 5 kakabalayan ang totally damaged, samtang 146 ang partially damaged tungod sa daot nga panahon. Mga kapuso, sa karon wala kitay na sinati nga mga kusog nga pag-ulan o kusog nga hangin itandi kagahapon. O kaganiha ubay-ubay na sab ka mga evacuees ang nanguli na sa ilang mga panimalay. Gani bisan pa man og nahimo na lang LPA ang kanihing tropical storm Kabayan, magpabilin gihapon ang tsansa sa mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Feeling blessed gayud ang mga grade 8 students sa usa ka tulunghaan sa Pigkawayan, Cotabato nga nag-wish nga mahatagan og water dispenser karong Kapaskuhan. Tungod kay wish granted gayud kini sa usa ka buhatan. Ani ang report ni Jasoni Humamil. Ilabihan ng kalipay sa mga grade 8 students ni Teacher Marvin sa Cesar Iquepado High School sa Barangay Payong-Payong sa Pigkawayan, Cotabato sa nadawat nilang water dispenser karong Kapaskuhan. Wish gayud matud pa nila kini kay sagad sa mga estudyante ni Teacher Marvin, walay tumbler. Kinahanglan pa daw mogawa sa iyang estudyante aron mamalit og tubig kung uhawon. Sa sobrang init po ng panahon at yung classroom po kasi na meron kami is makeshift classroom. So mainit po talaga, sir, kahit may mga projects na rin po kami na electric fan. So mas gugustuhin po talaga ng mga bata na malamig po yung tubig na iinumin. So busa, ilabihan ang pagpasalamat ni Teacher Marvin sa duha ka ng uniform personnel nga sila si Jo Marie Mortola ug Lady Angel Gapoy, kinsa mga personahe sa Regional Communications and Electronics Unit nga kabahin sa Police Regional Office Bar nga mo'y naghatag sa water dispenser. Gawa sa water dispenser, doon na sa gidonar nga mga materyales alang sa ilang classroom flooring.
Sobrang saya po, sir. Saya sila, sir, kasi yung donor po actually nag-message sa akin kung ano daw po yung needs ng mga students ko. So, yung naisip ko po actually is kaagad ay yung water dispenser. Since sa school po namin kasi, sir, meron po kaming program na bring your own tumbler. Maraming salamat po! Merry Christmas, mga kapuso! Ako si Jess Tony Humabil para sa At Home with GMA Regional TV. Presyo sa kuratsa sa Zamboanga City. Posibleng musaka pa una ang Pasko o bagong tuig. Lakip mga crab o alimango, musaka sa ang presyo. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gawas sa mga sweets, lechon ug kakanin nga sagad ginaandam sa matag lamesa karong Kapaskuhan ug bagong tuig, dili sab mawala sa uban ang kuratsa. Apan gumikan sa taas nga demand niini karong holiday season, lauman kuno ang pagsaka sa presyo niini sa Zamboanga City. Sumala sa mga mamaligyaay og kuratsa sa Aderas Flea Market sa Barangay Putik, Zamboanga City, mapalit pa gikan 700 hangtod 800 pesos ang matag kilo sa kuratsa sa karon. Posible kuno kining mosaka sa 900 hangtod 1,000, ilabi na una ang adlaw sa Pasko ug bagong tuig. Available kami ara, depende ba sino ibuligada. Ang kuratsa nagikan pa kuno sa mga isla sa Sulu ug Basilan nga ginadala sa Zamboanga City. Aron masiguro nga presko kini, kinahanglan nga nakababad kini sa ice. Sa ice, kabar siya lang na freezer. Pwede silaga, pwede tamin press. Simplang. Akong kuratsa. Punas dir na ikitanto. Kuara, manadata kuis lang mga kuratsa. Gawas sa mga kuratsa, lauman sabang pagsaka sa presyo sa ubang mga crab. Sama sa stone crab nga posibleng mapalit sa 500 pesos matag kilo, gikan sa 300 pesos sa pagkakaron. Kining buhi nga mad crab nga gikan pa sa Barangay Vitali sa syudad ug sa Basilan, posibleng mosaka kuno ang presyo gikan sa 1,000 hangtod 1,200 pesos matag kilo kung itandi sa karon nga anaa pa sa 700 pesos matag kilo. Agara lang sa silaki, amara agara sila kuno kuan para hindi sa nila more date. Buwa si Marto ya sir, pwede kita ice. Oo. Kabar. Si Bibo pa. Si Basha lang kita agwa para hindi muri. Para kuan lang tamin sila para presko mira. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Pag-inahan og usa ka minor de edad nga lalaki ang patay human na lumos samtang nangaligo sa dagat sa Opol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, makita ang duha ka mga individual nga ginasulayan og revive sa mga rescue volunteers sa Sitio Landless, Barangay Igpit, Opol, Misamis Oriental. Pasado alas 8 sa buntag adlawng Domingo, ang duha ka mga biktima magbanay diay nga sila Nika Delante, 20 anyos, ug ang iyang inahan nga si Charlene Delante, 45 anyos. Sumala sa Opol PNP nga gikan matud pa sa Duminorog, Talakag, Bukidnon ang magbanay ug mianha lang sa Opol aron mga ligo og dagat. Ang anak unang nakita kani si Nika Delante, 20 anyos. O ang iyang inahan kani si Charlene Delante, 45 anyos sa panuigon. Na una ni silang nakita unya gitabang ni diha sa kuan mga beach tours gyapon din ha. Pero ang kani isa gidala dito sa hospital pero di na arrival na siya. While ang inahan kani si Charlene Delante diri sa Opol Health Center gitabang gyapon dito pero nakabsan gyapon sa kinabuhi. Dugang sa kapulisan nga aduna pa kunoy kuyog nga usa ka minor de edad ang mga biktima. Diin na missing sab niadtong tungura. Busa dali nga nagpaygayon og search and rescue operation ang mga personay sa Philippine Coast Guard, Maritime Police ug MDRRMO Opol. Pasado alas 12 na sa udto, diyang nakita na patayng lawas sa 15 anyos nga batang lalaki. Kinsa silingan lang sab sa duha ka mga biktima. Na kita naman lang daw ni sa mga kuan dito, maligay gisda na naglutaw nga tao dito sa seashore na. Sumoto nga gi kuan nila ni ang bana, walay po yan nakahibalo ang bana, so pagtanaw niya, iyahaman dahil pamilya mo na may biktima. Silingan na daw nila, ni kuyog na ni sa ilaha. Sa karon ginadili una ang pagpangaligo sa kadagatan sa Opol, Misamis Oriental. Subay na sab sa executive order nga gipagula ni Mayor J. Francis Bago, aron nga malikayan ang susamang insidente, ilabi pa nga adunay ginabantayan nga bagyo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap
Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Grabeng baha na sinati sa Australia nga epekto sa Tropical Cyclone Jasper. Kusog nga ulan ang nasinati sa Australia nga epekto sa kanhi Tropical Cyclone nga Jasper gamigo ni adtong Lunes. Nadanyos ang pipila ka tourist town sa Australia hinungdan sa pagbakwit sa pipila ka residente ug ang uban sa atop sa ilang balay mihiklin gumikan sa pagsigi og taas sa tubig baha. Ang Cairns nga agianan sa Great Barrier Reef nga gipuy-an sa ana sa 150,000 katawo ang miabot kuno sa 600 mm kun 24 inches nga ulan sulod lamang sa 48 hours nga walay puas nga ulan hinungdan sa pagbaha. All international and domestic flights gikan sa Cairns Airport ang kanselado niadtong Lunes. Major flood warnings ang nakataas sanglit peligro pa nga mas mutaas ang tubig sa mga sapa. Nahimong sadya ang opening sa Paskuhan sa Jensen, pinaagi sa Disney theme nga mga performance ug dugang pa ang giatangan nga fireworks display. Festival of Lights sa Midsayap, Cotabato ang gipasiga na sab. Ano ang report ni Justoni Humamil. Nahimong magical gayod ang grand opening sa Paskuhan sa Jensen 2023. Pinaagi sa makahinganghang Disney-themed performances, sama na lang sa mga sikat nga Disney character. Siyempre, present sab ang pambansang superhero sa mga Pinoy nga mao ang Darna. Sentro sa selebrasyon ang mensahe sa pagtinabangay ug paghinigugmaay sa usag-usa ug mahimong ehemplo sa ubang tao sa pagbuhat ug maayo. Ang Pasko hindi lang panahon ng pagdiriwang o kasiyahan. Ito rin ang panahon ng pagbibigay liwanag sa buhay ng ating mga kapwa. Kaya atin nang saksihan ang itinayo naming simbolo, ang ilaw na magbibigay ng liwanag ngayong Pasko. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan. Mas nahimong magical pa ang opening sa Paskuhan sa gipahigayong fireworks display. Busa, nag-enjoy gayud kining magsuod nga si Michelle Ongjoy, kauban ang ilang mga higala. Sobrang enjoy. Napakasaya niya kasi lalo na yung pag-fireworks. Wish gayud nila nga makauban ang ilang pamilya karong Pasko. Samtang sa Midsayap, Cotabato, mukabat sa 1,400 ka mga plastic tulips ang instant attraction karon sa municipal ground. Human gipasiga atol sa Festival of Lights isip kabahin silang selebrasyon sa Paskuhan sa lungsod 2023. Nahimong picture perfect gayud ang lugar. Nag-enjoy ang katusan ka mga misaksi atol sa pagpasiga sa mong mga tulip nga naghatag og kahayag sa municipal ground. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Justoni Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka lugar sa Caraga, Davao Oriental ang labing apektado sa pagbaha ang hatod sa bagyong Kabayan kagahapon nga naglandfall sa Manay, Davao Oriental. Samtang pipila ka mga na-stranded sa baha ang girescue. Ani ang report. Sugata! Sugata sa tumo. Kini ang aktual nga pag-rescue sa 3 months old nga baby sa Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental kagahapon. Human na stranded sa pagbaha sa sapa. Ay, balik. Sinanakin. Usa ka residente ang misulay paglangoy apan wala kini magsilbi sa kakusog sa baha. Bantay nanilangoy. Gani, migamit na og PC ang mga rescuers sa Caraga LGU aron dili maanod sa kakusog sa baha. Gipangunahan mismo ni Mayor Ronnie Sango Usnan sa Caraga ang rescue teams sa pagluwas sa mga stranded nga residente. Tanang apektado sa baha ang gi-rescue o gidala sa evacuation center. Sa Barangay Lamiawan, nagguba usab ang tulay o footbridge nga nagakonekta sa Barangay Pichon. Na-request na natin ng tulay, ng bridge. Ngayon, talagang totally na-damage na yung bridge. So, hingi tayo ng tulong doon sa kanila na maaga yung pag-download ng request natin. Pero may pundo na to,
o yung pag-implementa lang, sana maaga para makatawid yung mga tao dito sa more than 6,000 na mga tao dun sa bundok. So hingi tayo ng kunting mabilis yung pag-download ng budget para dito sa tulay na na-request natin. Gidala ang mga bakwit sa barangay gym kung asa gitunulan sab og paunang tabang gikan sa LGU. Giplaster na usab ang mga tambal, sanina, ilabi na food packs alang sa mga residente. Standby na usab ang mga personahe sa Incident Command System aron mamonitor ang tanang barangay sa lugar. Hangtod karon, ginasuta pa kung pila ka balay ang nadanyos, kalsada ug mga tulay. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Gitugot na pagbalik sa Zamboanga City LGU ang paggamit og mga pabuto o commercial fireworks sa dakbayan karong holiday season. Tungod niini, Zamboanga City Medical Center gipilawom na sa Code White sa gipaabot nga mga mabiktima sa pabuto. Ani ang report? Tuig 2013, human ang nahitabong Zamboanga Siege, giduso sa sangguniang panglungsod ang Ordinance No. 431 kung diin gibawal ang paggamit, pagpalit, pagtipig, paggama og mga firecrackers, pyrotechnic ug mga susamang butang. Apan human ang napulo ka tuig. Subay sa Ordinance No. 632, gitugutan na pagbalik sa lokal nga kagamahanan ang paggamit og pagpamaligya og mga firecrackers. Alang sa Zamboanga City LGU, panahon na kuno nga tugtan balik ang syudad aron mamahimong mas bibo ang pagsaulog sa holiday season. Kinilabing gikalipay sa pipila ka Zamboangenyo. Apan adunay uban nga mas pilion gihapon nga mulikay sa paggamit niini aron layo sa disgrasya. May bato na kontra wala kay lipay sinagyud na firework. Oo, ikaw na kay plano magpalit na lang mas gagmay. Oo, nagyud. Para makapagkuan lipay mga bata pud. Mao na kalipay sa mga tao. Okay lang man ma'am kana mo kan pero sa amo adi ligat na pwede kay naami mga bata. Wala na kaldero na lang gyud para walay disgrasya. Matanaw na lang sa lain. Happy lang gihapon ang Christmas. Ubos sa maong ordinansa, ang pwedeng magbaligya og mga pabuto kadtong mga authorized kun lisensyado nga business establishments ug permit holders lamang nga adunay registered business permits. Bawal ang mga buros, minors ug adunay mga respiratory disease mopalit niini. Hangtod 5,000 pesos ang kantidad sa mga pabuto lang kada individual ang tugtan nga mopalit. Gani, subay niini, nanggandamdasab ang Zamboanga City Medical Center sa mga posibleng aksidente nga hatod sa paggamit og mga pabuto. Pahimangno gihapon nila nga mag-igmat gayud og mamahimong responsable sa paggamit niini. Nananawagan po kami na sana maging responsible po tayo, lalo na po yung mga magulang, no? Sana po bantayan talaga nila yung paggamit or pagbili ng mga firecrackers. Especially po pag tumama ito sa mga vital parts ng ating katawan, no? Katulad ng ating mga mata, nakaka-cause pa rin po ito ng permanent disability. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahimangno ang Before Region 9 sa mga residente nga namuyo palibot sa Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Nga likayan una ang pagkaon og shellfish. Sanglit na lakip ang maong lugar nga adunay toxic red tide. Sa gipahigayong pagpangolekta og pagtesting sa mga sample sa mga shellfish sa nasod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung before, nagpositibo sa paralytic shellfish, poison o toxic red tide ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Matod sa BIFAR nga ang mga lugar nga nakasinati og red tide dili kuno luwas alang sa katawhan ang pagkaon og bisan unsang klase sa shellfish o alamang. Posible kunong makasinati og mga hilanat, pantal sa lawas, lakip respiratory arrest ang makakaon niini. Apan matod sa BIFAR nga ang pagkaon sa isda, pusit, pasayan ug alimango luwas kunong kaunon apan gikinahanglan nga presko kini. Unya gihugasan, gitanggalan og mga hasang og tinai una lutuon. Ang Dumangkilias Bay usa lang sa mga lugar sa Mindanao nga nagpositibo sa red tide ubos sa gipagulang shellfish bulletin number 28 sa BIFAR karong tuiga. Mga kapuso, 6 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. O bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa tumaka kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa tumaka kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.